Welcome to our YouTube channel, Research Ready by Doclin. I am Doclin and I'm here to help you in your research journey. Whether you are a student or an academician doing your research project, para sa iyo ang channel na to. Mag-discuss na naman tayo ng bagong topic at ito ay may kinalaman sa paggawa ng inyong research title. At ito yung tinatawag nating research gap. So, pag tayo yung mag-aaral, lagi kong sinasabi na meron tayo dapat goal or focus kung ano yung gusto nating ma-achieve dun sa ating research project. At commonly, nagmumula ito sa research gap. Paano ba kami makakakuha ng research gap? Una, magbasa tayo ng mga literature reviews. Pangalawa, pwede tayong mag-ask sa ating mentors. At pangatlo, tignan natin yung ating paligid. Kung ano ba yung kakulangan o yung mga problema na nakikita natin. Ano nga ba ang research gap? Bakit ba palagi nyo tong naririnig during title defense, proposal defense, or final defense? In an academic research, identifying a research gap is crucial. Why? It demonstrates the novelty and significance of your study. Ang tanong, ano ba ang kaibahan ng research mo? Baka naman ito ay duplication lamang or wala kang basihan ng iyong pag-aaral. Tama na tayo ay nagbabasa ng mga published article, pero ano ba ang purpose natin? Ito yung aalamin natin kung ano yung gap na meron sa mga existing research na pwede mong pag-aralan para makadagdag tayo ng kaalaman. By proving into the research gap, the defense panel aims to gauge or sukatin ang kakayahan ng candidate na maintindihan ang kanyang pag-aaral at ito rin ang magsasabi kung ikaw ay nagbasa ng iba't ibang literature. Ang rationale o ang kahalagahan nito is that makikita kung ano yung focus ng research mo at paano siya makakatulong sa specific field. Demonstrating a clear and well-defined research gap not only showcases the candidate's expertise but also highlights gaano kaimportante ang iyong research in advancing knowledge within the discipline. Therefore, being able to articulate and defend the identified research gap is essential during academic defense because it showcases your ability to position your work within the broader scholarly conversation and justify the need for the research in addressing existing gaps in the field. Ang unang klase ng gap na meron tayo sa research ay tinatawag na theoretical gap. A gap na nag-exist sa mga theories at models sa specific field na hindi pa talaga effectively na-address. Paano natin malalaman ito? Sa pagbabasa ng mga literature, ng mga studies or articles. Kailangan nating ma-identify yung limitations, yung assumptions, and areas that have not been adequately addressed or explained. Tignan natin yung mga inconsistencies, yung mga contradictions, or yung gaps between the theories at yung mga empirical findings na nag-exist. Paano natin din ito malalaman? Bibigyan ko kayo ng tip. Look for sentences in the literature or studies that suggest the need for new theoretical perspective such kapag nakakita kayo ng phrase na current theories do not adequately explain o kaya naman a new theoretical model is needed too or existing theories are limited in their ability to. So ito yung mga hint or ito yung mga evidences na itong teorya na ito ay hindi pa nagbibigay ng sapat na kaalaman para sa isang pag-aaral. Let's say, interested ka na pag-aralan ang employee motivation and performance. So meron kang dependent at meron kang independent variable. Pagkatapos mo mag-review ng mga literature, nakita mo na ang kadalasang ginagamit sa pag-aaral na to ay yung tinatawag na expectancy theory. This theory suggests that employees are motivated when they believe their efforts will lead to desired outcomes and rewards. So nag-a-assume tong theory na to na kung ang employee ay mayroong complete information or nasasatisfy siya
yung relationship between effort and outcomes nandoon. But sa mga pag-aaral na nabasa mo, hindi naman siya nangyayari. And this is not always the case. It means there is need for a more comprehensive theory of employee motivation na nag-i-integrate both extrinsic and intrinsic factors. It accounts for the influence of individual, team, and organizational goals. You might also consider cultural context. Ang empirical gap is missing or undiscovered components of a phenomena or situation na pwedeng ma-address doing an empirical research, getting empirical data. This includes gaps where available data or empirical research is unable to answer a specific research questions. Pwedeng merong mga pag-aaral sa topic na yon o sa problem na yon, pero yung data na nag-exist ay they are not enough to prove something or a research question. These examples illustrate how empirical gaps can arise from the absence of empirical data. Kulang ng data para sa topic na ito. Or maaaring merong data, pero base sa mga nabasa mo, merong mga inconsistencies pagdating sa findings ng research na yon, indicating na ikaw bilang isang mananaliksik, kailangan mo ng further investigation to address these gaps. Example, merong mga pag-aaral tungkol sa mga taong merong Alzheimer's disease. Napakarami niyan kung magbabasa kayo. But despite there are having significant research on a particular disease, based on your readings, maybe you have found out there may be lack of understanding of the underlying mechanisms of the disease. Hindi ma-pinpoint ng mga articles or studies kung ano ba talaga yung factors or aspect or indicators para malaman yung exact mechanisms at may categorize ang isang tao na meron siyang Alzheimer's disease. So that can be leading to a research and addressing what we call empirical gap. Another gap is methodological gap. This gap is a gap in the research procedures and techniques employed in various studies that may affect the precision and reliability of findings. So pag sinabing methodological gap, merong mga methods at design na ginagamit sa mga pag-aaral katulad ng topic mo or yung research interest mo, pero base sa nabasa mo, parang naiisip mo, parang hindi yata tugma ang design na ginamit sa pag-aaral na to. So, halimbawa, gusto niyang malaman kung ano yung insights ng mga tao tungkol sa nangyayari sa kanyang paligid pagkatapos ng pandemic. Tapos, ang ginamit na research methodologies or design ng mananaliksik na iyon ay survey. So, naniniwala ka as a researcher, mas makakakuha siguro ako ng mas magandang data kung ang gagawin kong pag-aaral ay nangangailangan ng interview or kukuhanin ko yung kanilang insights para ma-describe nila ng mas malalim kung ano ba yung kanilang perception or yung kanilang experiences. These are commonly lack of consensus on research methods. Pag nakita nyo that when there is no clear agreement on the most appropriate research methods to a study of a particular phenomena, pwedeng magkaroon ng methodological gap. Or, marami kayong nakikitang imbalance sa paggamit ng mga research design. Ang dami niyong nakitang research sa topic na ito, pero ang nakikita nyo ay karamihan sa kanila ay ikinandak quantitatively or karamihan sa kanila ay ikinandak qualitatively. Now, gusto mo makakuha ng combination of data. Gusto mo makakuha ng quantitative at qualitative data that can lead you to another research design or methodology which is mixed methods. Yung over-reliance natin sa single method can also affect the results of a study. We can employ a variety of methods, such, again, combining qualitative and quantitative approaches. This can lead to providing comprehensive understanding dun sa sitwasyon or problema na kailangan nyong i-resolve bilang isang researcher. Another is practical gap. These are insufficient knowledge or there are deviations, variance, differences between
what should be practiced professionally, and the research findings that are published. A practical gap, also known as an action-knowledge conflict gap. Usually, this is a type of research gap that arises when there is lack of implementation or application of existing knowledge that must be practiced. It reflects usually a disconnect between a theoretical understanding and the practical application in real-world settings. Example, in the field of education. So, maraming pulisiya ang ini-issue ang Department of Education. So, they are theoretically grounded. They are developed very well by intelligent minds so that it can be implemented to different schools under the Department of Education. However, in reality, there is a question on their practical application inside the classrooms. This gap highlights the need for effective mechanisms to translate research findings into usable forms of education. Napaka-importante na malaman natin ano ba yung mga polisiya, ano ba yung mga theoretical foundation, ano ba yung mga nasusulat, ano ba yung mga kailangan sundin or kailangan gawin pero hindi siya nagagawa. Nandoon, kailangan nating alamin ano ang problema. And that can be considered as a practical gap. Okay, so magbigay tayo ng example kung paano gagawin ng literature review para ma-identify natin yung gap. Kunyari, nagkaroon ako ng pag-aaral at ang aking topic na gustong pag-aralan ay yung impact ng social media sa adolescents on many aspects, mental health particularly. Pagkatapos kong mag-research ng mga articles or studies tungkol dito, nagkaroon ako ng literature review. So, ang una kong nabasa ay tungkol sa social media usage patterns among adolescents. Such, meron akong tanong sa isip ko, ilang oras, ilang beses bang gumagamit ng social media ang mga adolescents? At base sa nabasa ko sa artikulong ito, they spent an average of 3 hours daily. Particularly, sa Instagram, sa Snapchat, saka sa TikTok. Ito yung ginawa ng pag-aaral na ito. Ngayon, ano ba yung pwede kong maging conclusion after ko itong i-review? Na ayon sa mga pag-aaral, ang paggamit ng adolescents nowadays sa social media, nagkakaroon sila ng high engagement levels. Prevalent ito. So, karamihan sa gumagamit ng social media ay nag-i-spend ng 3 oras sa loob ng isang araw para sila ay makapag-Instagram, makapag-Snapchat, or TikTok. So, very particular, no? Yung ginamit ng social media dito. Wala siyang ibang binanggit na social media kung hindi Instagram, Snapchat, and TikTok lamang. Okay, ang pangalawa naman na article na binasa ko, naghanap ako ng article, ano ba yung mga positive effects ng social media sa adolescents? At after kong magbasa ng article, nakita ko na ang social media pala nakakapag-enhance ng social connections, tsaka nakakapag-provide siya ng sense of community, lalo na sa mga marginalized groups. Nagkakaroon sila ng connections because of using social media. Anong pwede kong maging conclusion? So, yung social media pala po pwedeng mag-lead to positive social interactions and support system. Now, I'm not yet satisfied reading articles about my topic. Nagbasa rin ako kung ano ba yung negative effects ng social media. At nalaman ko ayon sa mga pag-aaral na ang sobrang paggamit ng social media ay pwedeng i-link sa pagtaas ng level ng anxiety, depression, at sleep disturbances sa mga adolescents. Ano ba yung pwede kong maging conclusion as a reviewer ng literature na ito? May relasyon ang paggamit or yung mataas na paggamit ng social media sa poor mental health outcomes. Matapos ako magbasa ng 3 research articles, nakapag-identify na ako ng gap kasi nagkaroon ako ng findings, nagkaroon din ako ng conclusion. Now, as a researcher, doon ako ngayon papasok. What can be the problem on this topic that I might investigate or explore? One thing that I have observed on the research articles that I have read, they are commonly done
or they are studies which are cross-sectional. It means one-time conduct of the study. Once you have investigated, you have explored, you have quantified, it's already finished. Providing a snapshot rather than long-term effects. So ano yung kailangan kong gawin ngayon as a researcher? Maaring isipin ko, siguro mas maganda kung mag-conduct ako ng longitudinal studies. Halimbawa, after 6 months, or this month, magkakandak ako. After 6 months, magkakandak ako uli. Titignan ko kung yung epekto ba ng paggamit ng social media ay nag-i-increase habang tumatagal yung kanyang exposure. Or po pwede rin naman gawin mong on a yearly basis, it depends upon you as a researcher. Nakita ko rin na ang ginamit nilang platform dun sa kanilang pag-aaral ay yung Snapchat, TikTok, pero as a researcher, doon sa nakita natin, yung research na yon, it treats social media as monolithic entity. Hindi niya distinguish kung ang paggamit pa ng Instagram versus TikTok versus other social platform ay pare-pareho ng epekto sa adolescent. So, pwede akong mag-conduct ng study na inaalam ko yung focus on a specific platform. Halimbawa, yung mga gumagamit ng Instagram versus gumagamit ng TikTok, gumagamit ng Facebook versus gumagamit ng iba pang media platform. So, para malaman ko kung alin ba sa platform na to ang mataas ang level of harmfulness or mataas ang benefit sa gumagamit nito. Isa ko pang na-observe dun sa mga literature na nabasa ko ay naikandak siya sa Western countries, having the Western adolescents. Specifically, ito yung demographic niya. Pero wala pa akong nakikita na naikakandak kunyari sa Asian countries, particularly sa Philippines. So, pwede akong mag-conduct ng aking research involving diverse populations because it can also affect because of the cultural and socio-economic factors on the social media. So, pwedeng mangyari na dito sa mga Western countries, itong mga adolescents na to ay nagko-consume sila ng 3 hours a day. Pero sa Pilipinas, baka hindi lang 3 hours or other Asian countries. So, yun yung magiging findings ng study ko. Isa ka pang na-noticed, wala ako nakikitang research na naikandak tungkol sa intervention and mitigation strategies. Yung papaano ba i-mitigate yung negative impacts ng exposure sa social media. So, pwede ako ngayong mag-conduct ng study na nagde-develop at nagte-test ng intervention paano ba ma-reduce yung harmful effects ng social media sa adolescent, lalo na sa kanilang mental health. Napakaganda ng study na to. Kasi matutulungan ng study na to kung paano makakapag-adjust ang mga tao na laging naka-expose sa social media. Kung nakapag-identify na tayo ng gap, saan ba namin siya pwedeng i-emphasize sa loob ng aming research paper? Pwedeng sa inyong introduction, so sinasabi nyo doon at ini-emphasize ninyo na ang pagkakandak ng research or pananaliksik na iyon ay importante dahil merong problemang kailangan bigyan ng solusyon at kailangan yung state kung ano yung specific gap or problem na yon. Pangalawa, pwede rin naman siyang mag-reflect sa inyong research questions, particularly paggamit ng mga ibang variables na hindi pa nagagamit ng iba pang pananaliksik. Pwede rin siyang mag-reflect sa inyong significance of the study at pwede rin sa inyong literature reviews. I-emphasize sa mga reviews na iyon kung ano yung mga existing literature at studies na nagsasabi na merong mga problema na talagang makikita doon sa specific field or topic na inaaral ninyo. Now that you have identified your gap and you know now how to fill it at the end of your study, I hope that this will help you in your research project. Bago natin tapusin ang ating video, sagutan muna natin ang ating learning assessment. Sa'yo ang video na to, please like, share, and subscribe para updated ka sa mga latest lesson videos. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching!